Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo nang magsalos sa piging ng buhay upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Halina't aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligaling. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon kay Job na siya ang naglalagay ng hangganan sa lahat ng bagay dahil siya ang lumikha at nakapangyayari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Sa gitna nag-aanli po yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng kahangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon sa lang. Huwag nang lalampas ang along makalakamliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mayroong naglayag ng lula ng barko, sangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nilang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Hanggang ang ginawa ng pot na hindi matarong. Nang siya'y magutos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos sipukol mula sa ibaba kapag naitaas. Ang sasakyang ito ay babagsak na bigla dahil sa panganib ang pag-asa nila ay halos mawala.
nababagabag sa Panginoong Diyos, sila'y tumawa. Dininig nga sila at sa kahirapan, sila'y niligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kaniyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila'y natuwa, nagari ang galang. At sinapit nila yung pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat. Dahil sa pag-ibig at kanganga niyang pagliligtas. Panginoon, papuriho sa pag-ibig niya kailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na tayo ay naging bagong nilalang na dahil kay Kristo at ang kanyang pag-ibig ang umuudyok sa atin sa ating pamumuhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ng kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagpapatahimik ni Jesus sa hangin at dagat na lalong ikinamangha ng mga alagad.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod, maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magpapakilala po muna ako, no? Baka akalain po ninyo si Piolo Pascual yung pumasok, no? Hindi ho, no? Ako po si Father Jess de Silva. Ako po ang kasalukuyang parochial vicar ng National Shrine and Parish of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Ako din po ang kasalukuyang tagapanguna po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting dito po sa ating diocese. Under po ito ng Commission on Social Action. Siyempre po, head po namin si Father Melchor, kaya po ako narito. Kaya din ako rin po ay naging under ni Father Melchor. No, naging assistant din po ako ni Father Melchor sa dati po niyang parokya sa Taal. At hindi rin po iba sa akin ang Hagunoy sapagkat ako po ay nadistino rin bilang paring tagapamahala po sa loob ng 2 taon sa may Santo Rosario sa Hagunoy. Kaya po laging masarap sa pakiramdam ang umuuwi ho ng Hagunoy. Ano ho? Alam po ninyo, gustong-gusto ko yung pagpapaliwanag. Halimbawa daw, meron tayong hawak-hawak na kape. No? Dala-dala natin, nandun tayo sa labas ng ating bahay. Habang hawak-hawak natin yung kape, natabig yung kamay natin. At natapon yung kape. Ang tanong daw ay, bakit natapon yung kape? Maaari mong sabihin, kasi po, Father, may tumabig. Ang sagot daw ay, bakit tumapon yung kape? Kasi kape yung laman. Nagets po ba ninyo? Dahil kape yung laman, dahil kung hindi kape yung laman, hindi kape yung matatapon. Could be juice, tubig, di po ba? So, alam po ninyo, ganito din daw yung buhay ng tao. Ang buhay po ng tao, sometimes natatabig din, nayayanig, nauuga. Pero depende kung ano ang meron tayo sa loob. Ang lumalabas sa atin kapag tayo ay nayayanig at nauuga ng buhay. Kaya po makikita natin sa mga tao o sa atin man mismo, no, kapag niyuyugyug ba tayo ng mga pagsubok sa buhay, anong lumalabas sa atin? Galit ba? Puot ba? Anong lumalabas sa atin? No, sama ng loob? O pagpapakumbaba? Pangunawa? Pagpapatawad? That's why we are all encouraged to know what fills our cup. Anong nasa loob ng ating tasa?
Anong nasa loob natin? Ngayon pong linggong ito ay ipinapahayag po sa atin, no, sa 12 linggo sa karaniwang panahon, at kaalinsabay na rin po ng ating pagnonobenaryo kay San Juan Bautista. Ang nangyari kay Jesus na pinatigil niya ang alon, ang hangin habang sila'y naglalakbay sa lawa ng Galilea. No? Nung siguro po mga 4 years ago, I had this opportunity to be in that place exactly. No, sa lawa po ng Galilea. Maiisip po natin, lawa, tapos may unos. Parang imposible, Father. Di po ba yung mga unos, yung mga bagyo, sa dagat lang yun? Pero bakit magkakaroon ng bagyo sa lawa? No, ang paliwanag ho sa amin ay dahil napakalaki ng lawang ito na namumuo ang unos, ang bagyo, no, sa lawang ito. Pero ito pong maganda nating tingnan, mga minamahal na kapatid. Ang maganda po nating makita rito ay kung paanong pinatigil ng Diyos ang hangin, ang alon, pati na rin ang pagkatakot ng kanyang mga alagad. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng pagkakasulat ng ebanghelyo nito ni San Marcos, remember that the Gospel of Mark was written sometime 70 AD, no? Doon po sa mga taong iyon naglalaro. Isa po sa mga kauna-unahan na naisulat, no, na mga tala sa ating bagong tipan. Noong mga panahon pong ito, ang komunidad ni San Marcos ay inuusig. Ano po yung inuusig? No, marami sa mga Kristiyano na nauna ng sumunod kay Jesus ang pinapatay, binubugbog, ikinukulong, inihihiwalay sa kanilang mga pamilya dahil sila'y sumusunod na sa Panginoon. No, the community of Mark was persecuted literally. Pinapatay sila. At ano yung saloobin ng mga unang Kristiyanong ito? Tama pa ba yung ginagawa naming pagsunod? Bakit kami pinapatay? If we are really following the true faith, bakit ito yung nararanasan namin? Bakit kami mismo yung nakakaranas ng paghihirap? Di ba kapag naninindigan ka sa tama, magiging madali na lang ang lahat? Actually, they were losing hope. Nawawala na sila ng pag-asa. Kasi nga, niyayanig sila. And then, the early Christians, especially Mark, thought of reminding them of what happened to the Lord when the Lord traversed the path of the Sea of Galilee. Sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo, ipinaalala po sa kanila ni San Marcos na para bang sa puntong iyon ng kanilang buhay, parang sila'y niyayanig din ng malakas na unos. Pero sa kapagyanig ng malakas na unos, kasama nila si Jesus sa bangka. Kasama nila ang Diyos sa kung saan man sila naroroon. Kaya po, mapapansin po ninyo sa mga pananalita ni Jesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ito rin po yung nais na ipabatid ng Panginoon sa kanyang mga unang Kristiyano noon na naliligalig dahil sila'y inuusig. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig ngayon? Ito rin po ang mensahe sa atin ng Diyos ngayon. Kung sa sitwasyon mo ngayon para kang binabagyo, sa dami ng problema mo ngayon, minsan problema natin talagang full blast, patong-patong, sunod-sunod, talagang hindi na magtigil. No, kung nandito ka sa ganitong sitwasyon at pakiramdam mo'y binabagyo ka, ito rin ang mensahe sa iyo ng Panginoon. Wala ka pa bang pananalig? Bakit ka natatakot? Bakit kang matatakot? Meron kang makapangyarihang Diyos. Meron kang Panginoon na hindi lang ang tao sumusunod, pati na rin ang kalikasan, ang unos, ang hangin, ang alon, pati siya'y sinusunod. Bakit ka matatakot? Ang Panginoon mo'y nagagawa ang lahat ng bagay. Bakit ka matatakot? Ang Panginoon mo'y nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa iyong kaligtasan.
Bakit ka matatakot? Ang Panginoon mo'y kailan may hindi nagpabaya. Bakit ka matatakot? Mahal ka ng iyong Panginoon. Ito po yung pinakamahalaga na matandaan po natin sa Ebanghelyong ito. May unos man, pero kasama ng mga alagad na nababalisa sa bangka, yung Panginoong nagmamahal sa kanila. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, wala kayong dapat ikapag-alala. Narito ako. Sa panahon natin ngayon, kung kailan marami sa atin ang nayayanig din sa ating mga pagsubok, no, ito rin ang magandang alalahanin natin. Wala tayong dapat ikapag-alala. Kasama natin ang Panginoon sa ating bangka. Remember also that the church was always symbolized by a boat. Bangka, ang simbahan. Di po ba? At ang simbahan ngayon, marami talagang nararamdaman, nararanasang pagbato, pagbatikos, pagyanig. Lalo tigit, ngayon po'y talaga nga namang napakalakas ng usapin tungkol sa diborsyo at kauna-unahan nung binabato ay ang ating simbahan. Pero bakit nga ba tayo matatakot sa lahat ng ibinabato sa ating pananampalataya? Nahandito nakasakay, kasakasama natin yung Panginoon ng lahat, yung Panginoong may likha, yung Panginoong magagawa ang lahat ng bagay. Kaya ipanatag po natin ang ating mga puso, mga minamahal na kapatid. Mayroon tayong makapangyarihang Diyos. At yung makapangyarihang Diyos na iyon, hindi lang siya basta makapangyarihan, kung hindi mahal ka pa. Yun lang sana maging sapat na para paalalahanan kang hindi ka dapat nag-aalala. Tandaan po natin, sa buhay ng tao, ang unos, ang bagyo, dumadaan lang. Dumarating, lumilipas. Pero ang ating Diyos, hindi lang siya basta dumaan. Siya'y nanatili. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen na naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Panginoong makapangyarihan sa langit at lupa. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
upang magtiwala sa Panginoon ang mga Kristiyanong natatakot at nasisiraan ng loob. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magbahagi ang mga biniyayaan ng Diyos sa mga nangangailangan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang manatiling matibay ang pananalig ng mga mananampalatayang Kristiyano sa gitna ng mga pagsubok, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang makatagpo ang mga tumawid sa kabilang buhay ng kapayapaang walang hanggan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga natatanging kahilingan. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin at itulot na kami maging matatag sa mga unos na dumarating sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang siya'y ating tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsiluhod po ang lahat.